kasi marami rin kami pamilyang binubuhay. Salamat po. Pinagbigyan niyo rin kami. Nay, bakit ka naiiyak? Ay, syempre po, yung iba kasi wala talaga as in. Oo nga na yun. Zero. Kasi kami sa totoo lang. Papasalamat ako kasi nabigyan kami ng konting lugar. Yun lang yung mapanatili namin yung malinis na lugar. Yun lang naman talagang gusto ni Yorme, malinis. Ayan, at andito po tayo ngayon sa may Barangay 7 para interviewin ang ating chairman, Siya Daang, tungkol sa sinasabi niyang curfew. At ito po ay pinatupad ng ating Yorme. Che, ano po yung mga nagawa nyo sa curfew na ipinatupad ng ating Yorme? Ini-implement na po natin nung nakaraan pa ho yung utos po ng punong lungsod na si Mayor Dumagoso na manghuli na po lahat ng kabataang minor de edad. At may bago po kami natanggap na memo na lahat po na maingay na polusyon, lalo po yung mga tambutso. Oo, implement na po natin sitahin o pag nahuli po, tinonover po natin sa kapulisan. At yung paglilinis po ng kanal na regular po dapat. Hindi po isang beses, hindi dapat isang taon, dapat po regular po para po mabawasan po yung pagbaha o yung dumi na lalabas sa mga kanal. Yung isa yun sa ano ni Yorme talaga binabanggit. Ano po, at meron po tayong, ito po ay pinadala po sa ating memo, kaya po lahat po, opo, lahat ng barangay po ay makakatanggap ito. Kaya hindi po sila pwedeng hindi mag-implement po din. Ito po ay kautusan ni Mayor. Kay Yorme galing po. Opo, galing po kay Yorme po itong utos na to. At dapat po lahat ng barangay, hindi ko naman sila pinangikilaman, dapat po sumundin namin ang alituntunin po na pinag-uutos ni Yorme. Che, ano po yung yung sa dito sa may One Luna, yung mga vendor po diyan? Paano po yung natin diyan, yung dahil po ang One Luna ay mabuhay lane po. Pumari nga po walang parking diyan at wala rin vendor. And po matagal na rin po pinag-uutos ng national yan na dapat po hindi malagyan ng vendor at hindi malagyan ng parking. Mabuhay lane po kasi yan. I-maintain po natin yung utos po ng katastasang punong lungsod na bantayan at tulungan natin ang kapulisan para hindi naman po mahirapan na sityon. Dahil alam naman po natin sa panahon ngayon, ang dami pong problema ng lungsod. Para mabawasan po yung trabaho ng ating punong lungsod, si Yorme. Yan. Che, ano po yung mensahe nyo sa mga vendor po dito sa nasasakupan mo? Sa lahat po ng vendor, alam naman po natin na siguro 95 o 99%, no? Na wala namang taga rito sa amin na nagtitinda dyan. Siguro nakikinabang na po kayo sa lugar na Maynila. Isang pinakamaganda pong gawin dyan ay alagaan nyo po yung pwesto nyo, mahalin nyo po yung pwesto nyo. Ngayon naman po ay panatag na kayo dahil wala na po itong mga tongpat-tongpats. Ang mahalaga po dyan, yung binigay po na privilege ng ating lungsod, huwag po nila sayangin. Kasi po binibigyan na sila ng privilege na magamit nila yan. Yung iba nga po dyan, hindi na taga rito sa atin, pero dahil nga mabait ang Maynila, sa nilutupan nila naman na yan, inaya po sila. Chairman, sa naman po sa mga magulang ng minor de edad na kahit hating gabi na yung mga anak nila nasa labas pa rin, nasa kalsada, anong masasabi mo? Ang mga magulang po na hindi kayang alagaan o arugain ang kanilang mga anak, wala po silang dahilan para sabihin nila matitigas ang ulo ng kanilang mga anak. Dahil sila po ang pipinahan natin pag hindi po sila sumunod sa ordinansa ng Maynila. Last na lang po, Che, ano po yung mensahe nyo sa ating butihing Mayor Isko Moreno? Nagpapasalamat po kami kasi nagkaroon po tayo ng gobyerno. May mga malalapitan na po tayo at sa saglit lang po na panahon na pag-upo nakita naman ninyo, hindi lang naman po ang saksi po ang buong Maynila na ginagawa po ng paraan lalo po sa basura. Ayan, thank you po, Che. Thank you. Mabuhay po kayo, mabuhay po kayo. Ayan, at magandang gabi po sa inyong lahat. At nandito po tayo ngayon sa Barangay 7. At mag-iikot na po ang ating mga kagawad. Ayan, para
umpisahan na po ang curfew dito sa kanilang nasasakupan. Ayan, ang oras na po ay alas 10 na po ng gabi. At eto na nga po, kasama po natin ang mga tanod, yung mga kagawad natin. O yun, tama, parehas lang pala. Kasama po natin ngayon para mag-implement na ng curfew para yung mga bata po ay wala na pong nakatambay sa labas. Ayan. Ganyan po kasi pag ang ating mga barangay kagawad ngayon. At yung chairman natin dito, si Shada, shoutout po sa kanya. At talagang ipinatupad po talaga ang curfew ngayon. Talagang safe na po ang ating mga kabataan. Talagang hindi ka ayan po, meron na rin pong ginising ngayon dito para bawal na po kasi talaga. Ayan, curfew na po. Start na po ng curfew. Ay ma'am, ano po yung masasabi nyo ngayon? Kasi nagpa-implement po ng curfew para sa mga kabataan. Pabor po ba kayo sa mga curfew na ganun? Mga bata kasi walang Oo nga. Ngayon medyo tahimik na yun, no? Thank you po. Oo, yun. Ano po masasabi niyo pala sa napakalinis ngayon dito sa Maynila? Yung unang Opo. Mensahe po kay Yorme. Nakapanood niya to. salamat nga kami. Ayun. Thank you po. Oo. Yan, naiwan na tayo. Asa na sila? Ayun na. Bawal na silang mag-ano dito. Ayan, nag-iikot na po ang ating mga kagawad para ipa-implement na po ang curfew para sa mga kabataan. Ayan. Curfew na, Lahat kayo dyan. Higpitin nyo lahat dyan. Lahat. Lahat. Walang initira dyan. Ayan, sumusunod naman po ang ating mga vendor dito. Ayan, pag sinabing ligpit na po sila. Tanggalin nyo lahat dyan. Sinabi ko na sa inyo kagabi. Kayo, tama na muna kayo. Ayan, may mga bata na pong Yung e-train na yan, patuloy ako pakitagdag dyan. Ayan, may nahuli na po. 3 sila. Na ngayon sa curfew. Nabutan na sila ng curfew. Ang sabi po ni Yorme, pag ang mga bata po ay nasa labas pa rin ng alas 10 ng gabi, ay dadamputin po yan ng mga kagawad. Ayan, at pinasatupad na nga po ang itong batas ng ating Yorme. At talagang ang ating mga barangay chairman, mga kagawad po natin is napakabilis naman po ng response nila pagdating sa mga ganito. Yung tok-tok. Lahat ng tambay dyan.
Lilipat na kayo. Kitang-kita. Yung dalawa. Ayan, pinalis po yung tok-tok dito kasi hindi sila pwedeng magtambay dito. Ayan, meron na pong nakuha ngayon. Tatlo na huli na po. Mga kaibigan, sa mga nakaubad ko, pakaibigan na po tayo. Baka tayo makadali ng mga ibabak. Thank you po. Yung i-try na yan, pakilipat yan. Parang ang lagi ng problema ng pusa ng Ayan, bali sasamahan po natin ang mga kagawad natin dito ngayon sa Ilaya para mag-ikot po. Ayan, ito yung pinakamaganda dito pagdating sa curfew. Nagkagala-gala ako. Wala na may Ayan, bali nandito na po tayo sa may Ilaya. Ayan, paikot po yan para i-check po yung ating mga bata na pala yung motor. ay oo, naiwan doon. Ayan, i-check po yung mga bata kung may mga nasa gilid-gilid pa po na hindi umuwi ng bahay kasi curfew po is alas 10. Kuya, vlog yan. Ha? Vlog daw. Ay, dito. Ano sila? Pasok tayo dito sa gilid. Kasi minsan may mga bata dito sa gilid. Curfew hour na po. Ayan, meron ang Dami nagtagpuhan doon sa rito. ayan, Sa highway. Tama na kayo maayos. Ito mo lang, huwag niya yan eh. Bablard naman natin. Ayan, may naisama na po ulit dalawa. Ayan, bawal po kasi mga bata na nasa labas pa po. Dami, uy, yung servant nyo. Ano ko? May sulbin ka pa. Ayan, marami-rami po yung nahuli ngayon. Oh. Delpan eh. Ayan. Kasama mo na ito yun. Huwag mo isama yung...
Ayan, ilan na po yung nakakuha ngayon? 1, 2, 3, 5. 5 na pong nahuli ngayon sa curfew sa mga kabataan po ngayon. Yung iba Amoy ano pa? Bitlabing ay bay. Biyaw. Ay! Ito na 0. 5 na po agad. Alam naman talaga nila may computer. Para sa dapat yung mga Nakalima na po. Sir, good evening sir. Nagtakbuhan yung iba eh. Kala ko. Nakita mo yung sa rekta. Oo, nagtakbuhan sila. Pag nahuli talaga sila, yari. Ay, may mga bata pa dito. Saan? Okay. May kasama palang magulang. Diyan yung magulang. Nakalima. Ay, mayroon na naman dito. Dalawa. Tayong pasaway. Kawawa. Bata dapat di iniwanan sa labas. Kaya binabatanggal niya kanina pa. Maaga pa lang yan, binabatanggal ko rin. Nakabalik ko pa na naman dyan. May solvent. Bango, ang dala niya. Dala pa. Sabi ng mga kasama, oh, yung solvent yun. Pinapit-pit. Sabihin ko sana bata ka sa buntis eh. Pinadali natin, di ba? Ayan. Andito na tayo sa may... Tapang na kami. Oo, may solvent. Tapang. May ginagawa solvent ba? Tapos kulay na yung amoy. Oo. Tapang, no? Yung dinagdag ang kulay. Ayan, papasok na tayo dun sa barangay nila. Dami na yung paninda, oh. Kasi yung Marami-rami yung nakuha nila ngayon. Ilan sila? 3, 4, 6. Naka-6 ngayon, oo. Marami-rami din ngayon, no? Talagang dis. Makakaano. masyadong pasaway. Hindi mo masasaway yun. Mga solvent po yun. Mga ano natin, sa barangay City. Dito sa Tondo, District 1. May hawak tayong batang na pulis na curfew. Ito po'y Ayan, pasok na tayo dito. Ayan,
dito na alis po nila yung mga natutulog sa bangketa. Bawal din pong magtambay sa gilid-gilid. Ay, may bata. Pasok! Sige ka, ma-curfew talaga. Pumasok kayo dun sa loob. Hoy! Sa loob. Saway, mga bata. Parati kayo dito. Isang peso. Papalikin kayo. Ayan, gagalit na po yung mga barangay tanod kasi nga matitigas yung iba, yung ulo nila. Isa na lang daw. Talagang huhulihin na sila. Ayan. Leia! Uy, huwag naman. Magtago ka na. Okay lang, maganda ka naman. Curfew hour na eh. Nakatago naman natay. Ba't na daw kinuha? Mukha daw niya mismo. Ayan, nakakuha na ng ano. Walang mga bata, no? Ayun, no? Wala na dito, mga bata. Wala na. Talagang takot din sila sa curfew. Ayan, wala po kayong makikita dito ng mga bata. Susulbin pa. Kagawad, ano po yung gagawin natin dito sa mga nahuli ngayong gabi? Bali, ma'am, ano yan? Iba-blatter muna rito para sa curfew. Tapos turnover sa Presinto 2. Dating sa Presinto 2, sila na yung mag-ano sa NSW. Sila naman magka-turnover. Bali, gabi-gabi na po itong ginagawa, no? Gabi-gabi to. Ayan, mula nung binaba ng ating Yorme yung implement. Magabi pa nag-umpisa na. Bali, ilan po yung nahuli nyo kagabi? Ilan yung nahuli nyo kagabi? Ilan ba na pina-over ka? Ken, ilan ba lahat na pina-over natin kagabi? Ito, kung kagabi lang. Siyam. Marami-rami din. Ngayon naman po is Ngayon tayo 6. 6. Ayan, bali ipapaplatter po sila tas ito-turn over. Ayan. Ito po sa Barangay 7 po ito. Kasama po natin yung ating mga kagawad, mga tanod po natin dito sa Barangay 7. Ayan. Grabe ang ganda dito kasi wala nang bata. 'Di ba? Yung mga madalas pong nauhuli talaga is mga gumagamit ng ng hindi dapat. Ayan. Ito, wala dito pag pumunta ka sa Barangay 7, wala kang makikitang mga bata na naglalakad na sa area na to kasi lahat ng bata nasa loob na po ng bahay. Dati po kasi pag dumadaan ako rito may mga bata rin po. Pero ngayon talaga wala na po kayo nakikita. Makikita nyo naman po yun. Tapos dun sa may recto po, dun po ito sila nahuli kasi nga mga tambay din po sa mga gilid-gilid tsaka mga gumagamit din po kasi sila. Ayan, ito para at least matuto din po sila na alam din nila na pagdating na po ng alas 10 ng gabi is bawal na po talaga silang magtambay sa labas. Dapat nasa loob na rin po sila ng kanilang mga bahay kung saan man sila tumutuloy. Ayan, lamang po ang ating update ngayon dito sa Barangay 7 at kay Chairman Shada. Kasama po natin ang mga kagawad po natin na mga yung chairman po pala natin is si Prince Gabriel, anak po ni dating chairman Shada Ang. Ayan.
At ito po, pinatupad po yung implement na ipatupad na po itong curfew. Naumpisa na po to, ilang days na po, siguro mga 3 days na rin mula nung nilapag po ng Yorme ang curfew. Ayan, sinusulat na po yung mga buong pangalan nila para ma-turn over na po sila at maipablatter na po sila. Para sa susunod, hindi na sila pwedeng maggala-gala kung saan-saan para malaman din nila. Ayan. Pag may blatter po, alam na nila, ikaw, ilang beses ka na rito, hindi ka na makakalabas ng presinto, parang mga ganon, hindi ka na makakalabas, doon ko na ito turn over sa may di ba, bahala ka na kung may mga magulang pang kukuha sa'yo, di ba? Ayan, at napakaganda po kasi wala ka nang maririnig na mga ingay ng bata ngayon, tahimik na po sila. Tsaka yung mga tambutso po na ipinagbawal po ng ating Yorme is wala na rin po ngayon. Kaya tahimik na po dito pagdating na po ng alas 10 ng gabi. Ayan. At ayan lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po i-share nyo itong vlog natin ngayong gabi para naman po magaya din po ng ibang ating mga kabarangay. Pero alam ko halos lahat naman ng taga-barangay is ginagawa na rin po ito para ma-implement to kasi ito po ay utos na po ng ating mayor. Ayan lamang po at maraming salamat po at ended na po tayo. At sana po ma-share nyo ang ating vlog ngayon. Sa mga gusto pong mag-subscribe, ayan baka naman, subscribe na po ang channel natin. At araw-araw na po tayong i-update itong curfew hour ng Barangay 7. Kasi halos lahat ng barangay ngayon meron na pong curfew hour. Watak-watak po kami mga vlogger ngayon. Nandun po yung ibang kasama natin sa curfew sa mga barangay po nila. Kami naman po is dito kami Barangay 7. Kaya ito ipapakita din po natin para alam din po nila na itong Barangay 7 may curfew po dito. Talagang nag-i-implement sila ng curfew para sa mga bata. Nabawal na pong nasa labas sila pagdating na ng alas 10 ng gabi. Ayan lamang po at maraming salamat. Bye-bye po. Ayan, si Chairman Shadaang andito ngayon. Kahit gabing-gabi na. Diba? Chairman, gandang gabi po. Gandang gabi sa inyo, gandang gabi. Nakakuha ng 7, ay 6. Kapon daw po siyam. Pero mamaya pa yan kasi Meron pa. tataka rin kami bakit nakakalugod sa ibang barangay. Tulad yan, isama niya sa mga bata na yan ay mga hindi taga rito. Ayun lang. Napansin ko nga rin ngayon, Che, walang mga bata ngayon dito nakaano sa barangay mo. Sa atin, sa barangay natin, medyo dito sa atin, wala namang bata na pasaway. Oo. Pero nagtataka kami, siguro nalulusutan pa rin mga magulang. Dapat madisiplina lang sila para matuto sila. Kailangan mag-guide lang natin yung mga bata na imbis matulog at para bukas, makapaglaro sila kung may araw ng pasok. Pag magpuyat kasi wala makukuha sa pagpupuyat eh. Kaya nga. Mga taga saan kayo? Para 105? 101? Laputin ba ito? Naku, ang lalayo pa pala netong mga... Oo, nakarating dito sa ano. Ano ginagawa niyo rito? Alam niyo naman yung pinag-uutos ng Mayor, di ba? Ni Yorme. Na dapat, bago mag-alas din, sasabahin na kayo. Huwag na kayong gagala kasi hindi lang naman kami nanguhuli lahat ng bangko. Kung sa amin, nanguhuli din ng mga DSWD, yung MTW, at ang kapulisan, nanguhuli din. Para sa hindi yan kasi mahirap na yung mamaya, katulad kayo, gagala kayo, mapunta kayo sa ibang lugar, mapatmobol kayo. Kasi wala naman na kayo gagawin sa gabi. Ang tanging gagawin sa gabi, umuwi ng bahay, mag-relax, manood ng TV, ulog. O kaya gumawa ng assignment. Ayan, pinapangaralan po ng ating chairman yung mga bata na pag-alagala. Alalayo pa pala nitong mga to. Hindi po talaga taga Barangay 7 yan. Yan ang ano dito. Kasi ito,
Kagaya niyan, itong Barangay 7, wala po talaga kayo makikita ng mga bata at kita mo, tahimik na dito. Diba? Kaya talagang ipinapa-implement ang curfew dito sa Barangay 7. Ayan lamang po. Ibigay niyo yung pangalan, yung tunay yung pangalan, ha? Kaya pinito. Dahil kasi, pag nag-claim yung nanay niyo doon, at hindi niyo binigay yung tunay yung pangalan, hindi kayo makukuha. Tandaan niyo yan. Isang ano lang yan, isang vlogger lang sa natin. Isa lang yung respondent.